tungkol sa napag-usapan natin sa ebanghelyo na ito. At syempre, patutulong po tayo sa ating mahal na obispo, si Bishop Bobet. Ang ganda po ng ating talakayan ngayon tungkol sa ating ebanghelyo galing kay Lucas, Kapitulo 18, versikulo 9 hanggang 14. Bali po yung pinag-usapan po natin yung kanina yung kwento ni Jesus na pinapatungkol niya unang-una doon sa mga taong believe sa sarili. Dapat sana believe sa Diyos, pero unang-una believe sa sarili. Ganun yung bang, so, at yun nga, yung bang nagkwento siya ng dalawang tao, yung Pariseo, na yun nga, yung pinipintasan niya, yung lahat ng mga nakikita niya, tapos yung lahat ng kabutihan niya, yun ang sinasabi niya sa harapan ng Panginoon. Tapos mayroong isang publikano nga, yung nandun, tax collector na hindi man makatingin ng diretsyo, hindi man doon sa templo at talagang hiyang-hiya dahil sa kasalanan niya. Pero sabi nga ni Jesus, yung umuwi siyang biniyayaan talaga ng Panginoon kaysa doon sa isang mayabang at bilib sa sarili. Yung kasi nga, yun nga ang isa, yung pinakita niya, bilib siya sa Diyos, na yung nakita niya, mahina siya, at kailangan niya talaga ang Diyos. Tapos, yung una, pinag-usapan natin yung kahalagahan din ng simbahan, na yung bang napakahalaga na nagpupunta tayo sa simbahan, na sumasama tayo doon sa pagdarasal ng bayan ng Diyos, at upang sa ganun nga, yung bang madama pa nating lalo ang presensya ng Diyos, magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya, at lalo pa nating mapalalim yung itong pakikipag-ugnayan natin sa Kanya, at ganun din upang sa ganun ay makilala natin di tayo nag-iisa sa buhay, no? Yung bang may kasama tayong ibang pamilya, malaking pamilya ang bayan ng Diyos. Napakahalaga na maintindihan natin na ito yung lakas natin. Kasi kapag pag nag-iisa ka, nangihina ka kaagad pero pag nadarama mo talaga kaysa mo ang bayan ng Diyos, kahit nasa yung pagdarasal, mas magiging matatag ka at matibay. Tapos yung pangalawang bahagi ng ating talakayan, yung pinag-usapan natin yung kahalagahan ng wastong disposisyon sa harapan ng Diyos, no? Yung kahalagahan ng nito para sa ganon yung mga panalangin natin talagang dinidinig ng Diyos, at nadarama natin na pagkatapos natin magdasal talagang biniyayaan talaga tayo ng Diyos ng labis-labis, ganon. So maraming salamat po, Bishop. Talagang nakakagalak. Sana palagi natin makakasama po si Bishop dito. No? Sarap makinig. So thank you po, Bishop. At ngayon naman po ay hinihintay din ng sambayanan yung mga pagbati natin. Kita ko kanina meron yatang nakalista na kay Brother Mitch. Kaya ikaw yung unang babati ngayon. Okay, so binabati ko po muli, no, sa magandang umaga po diyan sa bayan ng Muñoz po, no, lalo sa mga ating mga parokyano, no, sa may palengke, no, na madalas po na nakakapiling po natin, no, sa preaching, no. At binabati ko rin po yung mga tricycle driver dyan, no, kapag naglalakad po ako ay nababanggit nila, ay brother, narinig kita. No. Tapos sa aking mga pamangkin po, no, kay Ekong at kay Ekang, ayan, binati na kayo, no. At sa aking kapatid, no, nawa ay sana'y patuloy ang iyong paggaling. Binabati ko naman din po si Kengking at saka si Kangkang na anak ni Ate Shirley.
Oo nga, no? Si Kangkang. Si Karen yan. At syempre, alam niyo po, bihira daw nating mabati yung mga nasa radyo na, lalo na yung mga staff ng radyo natin. Radyo natin Gimba at San Jose. Sina Kuya Onin, no? Si Onin, sila Ate Glovin dito Glovin dito sa San Jose. Si Ate G Si Ate G, oo. Si At Ate Mau. syempre po yung ating staff ng social communications dito sa Diocese ng San Jose. So, maligayang pakikinig po sa inyong lahat at salamat sa inyong unconditional love and service sa ating Si misyon. Frankie, ano? Sina Frankie, Kuya Mar, Kuya Ronnie, mag-asawa ni Nate Abigno at lahat mga volunteers ng social communications. Opo. Bishop, may babatiin po kayo. Binabati ko din yung mga tagapakinig natin na may sakit, may kapansanan, talagang hindi makapunta sa simbahan. Ganon yung bang sana sa pamagitan ng ating sama-samang pagdinilay ay basbasan sila ng Panginoon. Alin po, Bishop, masugid na tagapakinig po ninyo sina Ima sa Pampanga, ano po, at saka yung mga kamag-anak niyo po. Siguro magandang batiin natin sila. Maligayang pakikinig. Sa mga bebe. Sina Ima, Santol. nakikinig nga sila. At saka yung pamangking ko, si na Gilbert, no, at saka sinusubaybayan nila itong programa natin. Iyo. Ako naman yung mga hina-house visit natin yan sa isang lugar na pinupuntan namin sa Muñoz, yung sa Poblacion West, lalo na ang daming mga kalarong mga bata doon. At yun nga, yung lugar nga ng Hasmin, yung Sampaguita. So binabati ko kayo, sabi nila, Father, namimiss namin yung mga taga-simbahan. Dapat puntahan ninyo kami at magdala po kayo ng candy tsaka itlog. naubos yung itlog. Naubos. So binabati ko namin kayo dyan, yung mga pinupuntahan namin sa house to house. And of course, ako po ay nangingi ng prayers. Una po sa ating bagong obispo, si Father R.C. Abiliana, na itatalaga po na magiging obispo sa Diocese of Romblon. So may date na po yata, Bishop, ano? Yung ipa-finalize pa, pero yung date ay December 11. 11, no po. Tapos yung kanyang posisyon sa Romblon ay January. Pero pa-finalize pa yung date. Opo. So congratulations kay Father R.C. Bishop. Binabati ko na. Sana ma-invite natin siya rito minsan. No? Yeah. Pagpe-pray po namin kayo, Bishop, kahilingan niya. And of course, pinagdarasal din po natin ngayon sa ating diocese, yung pong ating dalawa na magiging diakono. So, ikalawang linggo na po ngayon na itinatawag sila. Kung meron pong tumututol sa gaganapin na wag na po kayong magpakita. Si Brother Richard at saka si Brother Mitch. So, dinadalangin natin sila. Dasal niya po kami. Babatiin ko pa rin yung asawa ni Gilbert, si Bon, at saka yung anak nila, si Toy Toy. No? Ayun, ako. Talagang tinatanong nila sa akin pagka naka-air, share daw, share. Live streaming. So yun po. At lahat po ng mga naabot ng programang ito, lalo na po yung sa mga parishioners natin dyan. Gusto ko sabihin, sa Makabebe pa yun, ha? Makabebe sa Pampanga po, na nakakabot tayo sa live streaming. Wow. So salamat po sa inyong pagsuporta at pagkikinig dito po sa ating programa. So atin pong tatapusin ngayon ng programang ito sa pamamagitan po ng panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pagmahal na Ama, nawa matuto po kami na maging masigasig palagi na pumunta sa iyong tahanan upang sama-sama po kami na bilang isang pamilya, bilang isang sambayanan ay makasamba at maipakita po namin ang aming pagkilala at pagpapasalamat sa lahat ng iyong kabutihan. Tulungan mo rin po kami na mahubog sa loob ng simbahan sa pamamagitan po ng magandang disposisyon sa aming mga panalangin. Nawa matuto po kaming humingi ng tawad sa iyo palagi at maging mapagpakumbaba. Nawa madama po namin ang bawat kasama namin ay aming kapatid. At nawa palagian ng turingan namin ay batay sa pananampalataya at pagmamahalan sa bawat isa. Tulungan mo po ang aming buong diocese
ang iyong sambayanan. Patuloy na kami ay iyong gabayan at tulungan sa mga programa namin, lalong-lalo na sa pag-aruga namin sa mga may kapansanan at sa mga dukha naming mga kapatid. Tulungan mo ang aming obispo, tulungan mo ang kaparian, tulungan mo ang lahat ng aming leader lingkod. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin, Ama, sa ngalan ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ito pong muli si Brother Richard Lagos, nagpapasalamat at muling umaanyaya sa inyong patuloy na pakikinig at pagsubaybay sa ating programa. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Ito naman po si Brother Mitch ang nagsasabing laging manalangin, umasa at huwag mangamba. Sa bago kami magpaalam ni Bishop, hingin natin din ng kanyang pagbibendisyon. Pagpalain po kayo ng makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 So, ang inyo pong kabsat, si Father Bong Romano, Diyos ti Agngina, kada kayo, amin, Apo. Si Bishop Bobet po, Malyari, sana po ay maging mabunga ang araw ninyong ito. Lahat ng takot sa iyong damdamin, ang pangalan niya lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya ay buhay. Manalig ka. Tila walang mararating na bukas, ngunit kung siya ang ating hayaang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya ay buhay. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi nakakalimot kay Jesus.